So, alas 6 na nga ning aga. Di pa ako na maya magbuhat. Kaya yan, tig-check ko muna sa kuyendaraga na grabe ang una tinig. And gayon sa naman piratika iyan. Sa oras na nga para painitan ang sa kuyendaraga. Kaya yan, tigbuhat ko muna luway-luway tabak. Magay mata asin diretso na kami sa balkon para painitan siya sa luwas. So yan, tigling ako nga na sa kuyendaraga kasi nagimata. After niyan, tigla ko na siya sa iyang swimming chair. Ayan, turog-turog pa. Asin para sa iyang ama, turog ka man. Inay oras na, mata na daw David Be. Anong nang oras? Mapamahawat. Ayan, di man surusukles ina mo taon mans. Kaya habang turog pa sa kuya magamayan, nag-init mo na ako ng tubig. Asin nag-ipos naman ang sabuyang pamahawat. Milo as in Fokker oats, sugok sa naman ang tigpapamahawan ko everyday para less calories tayo. So after ko nga na magpamahaw, diretso na ako sa kwarto para ligpitin ang inigdaan ni Dora. Gusto ko yung baby na si Dora. Ayan. And then nagdiretso na ako sa kusina para hugasan ko si mga hugasan. Kaso hinugasan na panagkat sa puyang anggong. Kaya ayan, tig-brush ko na lang muna si lababo. And after nga ni Kenny, sinunod ko ng hugasan si mga bottle ni baby kasi naubusan na siyang bote, may na siyang magamit. After nga na mahugasan, isig-sterilize ko na si mga bottle ni baby for her safety. By the way, I brought this sterilizer from Shopee. Very large capacity ini, madami ka malalagay and very helpful din ini para sa kuya. Yan, malag ka lang yung tubig, masaksa, pipindutan mo lang siya and may automatic dryer na rin siya. For the go na talaga. Dawa bayaan mo na. So ayan, tapos pa lang ako magkarikos kasi nagimata naman pala na sa kuyang daraga. Grabe na naman ang pangharutan ni Kengan na pyramid. Ayan, tigarat ko muna siya ng kaditit na oras kasi mapasandra na ako. Mabakal kasi mga props niya na gagamitin sa siyang 5-month celebration this coming April 13. Naubusan na akong taraman kaya yan, mapaaram na kami Dora. See you in part 2. Bye!